Salamat, Inang. Ngunit Marcos, bakit ayaw marinig ang oras ukol sa kaluluwa? Para saan pa, Inang? Sa tuwing narinig ko ang animas ng batingaw na yan, para akong namamatay sa hirap ng aking nararamdaman. Pagpapalimita sa mga tao na dapat maguhod ng panalangin para sa ikaluwalhati ng kanyang kaluluwa at nasa kabilang buhay na. Lalo ka na Marcos, marami kang dapat ipagdasal. Unang-unay ang iyong ama. Ikalaway, ang panganay mong kapatid. Pangatloy, ang bunso mong kapatid. Saka si Anita. Dahil din sa kanila, lalo na kay Anita, ayaw kong marinig ang malungkot na batingaw na yan. Alam ko na sa isip mo anak, napakahirap ng pinagdaanan nila. Alam ko, ginagawa mo lahat para sa aking buhay. Saka hindi makatarungan yung sistema ng gamilyong. Pero higit sa lahat, ginawa mo lahat para kay Anita. Tayo na ba yung mahal mo? Nasa ka pa namatay. Pero huwag ka mag-alala, Marcos, anak. Bakit naman po, Madong Inang? Dahil nandito pa ako, dalawa na kasi tayo nagsasama. Hindi na tayo iwan. Alam ko, sariwa pa ako. Sa isip mo ang pagkamatay ng kita. Pero hayaan mo anak, lilipas din yun. Matatanggap ka ng pagkawala niyo. Maraming salamat, Inang. Pangako ko rin sa inyo. Kaya't Marcos, lumakad ka na sa kubo nila Bastan. Sila may belasyon doon. Baka kailangan na magaling ng mga awit at manulbong na gitara. Si Inang naman. Gawin na lumakad ka na. Kung nalalaman lamang ni Inang ang lahat, hindi ako tataboy ng kasiyahan. Ako, nagpudot. Samantay man di agraupan. Pulot pa mo din ang talon. Mare, tara na sa bukid. Oo nga, baka ito na yung ibang kasama natin. O bakit pala di kayo nauna? Alam mo na, tinapos pa kasi namin yung mga oras ukol sa mga kaluluwa. Teka, nasa nga pala si Marcos? Hindi mo ba nakita? Di ba hindi ba't nasa lubong natin sa daan kanina? O sadyang malabo lang talaga yung paningin mo. Saan naman eh pupunta? Punta doon sa kubo na Bastian. Ay, oo nga, balita ko may bilasyon doon. O siya, tama na yan. Pumunta na tayo at baka abutan pa tayo ni Don Teo. Sige, tara na yung ugali. Kahirap na. Ay, oo nga pala, yung bahay hindi ko na isara. Ano ba yan? Kalimutan ko din yung kaspinara. Nakita nga nagdatan na ako kanina. Mauna na kaya kayo? Sige, mauna na kami. Mag-ingat ka, Mare. Ba yan? Napakaulyanin talaga ni Mare. Oo nga, ang bata pa nga lang niya. Sige, mauna na tayo. Sige, tara na. Kasi Ismael! May pagpapin sa inyo. Nakikita niyo yan? Oo naman! Yan! Hanggang sa dulo? Akin yan! Siyempre pinagmamalaki ng kapitan! Oo naman! Katan mo! Kanina pabayaan kasi ng mga magkakaw ko eh. Kakalan, tigla to. Ikaw yung isang yun. Kalawak naman! Ikaw yung isang yun yung nagraran. Oo naman, utong lupa lang yan eh. Sinaswerdahan ko, pakit-pakit ng ani, ng paran. Dahil sinililig lang. Pero pag yung susuportahan ko naman sa mga fertilizer, ay talagang naabutin ng building yan. Ilan naman ang naani mo dito? Higit ko mo lang. Sa 500. Isang forward, hilang ka lang. Marami rin umaangkat dito, galing mo ba siya? Sa pagkat dito, ito yung irigasyon, nakikita mo yung mga tubig na yan? Yung mga tubig na yan? Diba mo? Yan. Kaya dito nagpupunta ang mga taga Nueva Ecija. Kasi, tulad ko yung irigasyon, hindi tulad doon sa kanila, na umaasa lang ang tubig ulan. Kaya yan ang sekreto ko. Kaya dito ako bumili ng ganitong kalaking kalawak.
Nandiyan na si Dante yung kasama ko Ah, sa mga dali, dali na siya! Oh, nandiyan na pala siya. Bilis. Dali. Kinig kayong lahat! At may malalapit na sa dito ko kayo. Tama po. Ano lang magawa ninyo? Sabon. Ano oras na? Alas 6 na. Kaya lang po ang nakuyanan namin. Aba, mga tira na lang. Action! Ano na kayo? Halika! Dapat ka takutan kahit masaktan man at masugatan. Alay ko buhay ko para sa katarungan. Ramdam ko ang aking pagkatao sa bawat pintig. May pwersa na nanlilimit sa loob ng aking dibdib, na nagsisilbing liwanag sa dilim ng daigdig. Para sa bawat dawa handang tumindig. Isinilang sa mundo punong-puno ng pagtulog. Sa unang pagtanaw ng ilaw may tumutulo na dugo sa aking mga kamay. Panay aray lang upang ibigay ang buhay ko na may kasabay panaluha ni inay. Tungo na laman ang ibig sabihin ko paano mabuhay para sa iba. Tulungan sila na walang gustong papalit, lalo na kung may nakaapi na. At sa kabila ng mga pagsubok kay napili mahalagahan ang Inyo lahat! Tumayo ka nga dyan! Kaya kayo, Danteo! Kaya kayo! Bakit ka na naiya? Eh sa akin ang lupang ito! Pero mali ang ginagawa niyo. Sa inyo! Kasama! Lupa kayo! Hindi ka natalo! Nakasatay na kami sa lupay utas. Ginakat niyo lang kami. Sino ba ako? Alam namin yan, pero sobra na yung ginagawa ninyo. Bakit kayo nagkagawa kami? Ano na lang gagawin niyo sa amin? Sumusunggol ba doon tayo? Sige ka na! Akala ka kasama! Ako ang doon dito! Ano nangyayari dito? Aba, kita mo nga naman! Andito ka pala ang maraming sinahan ng anak kong sinandita! Ikaw nga! Ikaw ang pumatay sa anak mo! Di ako pumatay sa anak ko! At nais kong malaman ninyo kaya ako nandito! Tama namin ninyong lahat! Papalisin mo na kayo dito sa lupain ko! Ano, sobra na kayo! Sa inyo! Ano ba kayo ng dito? Hindi! Tumigil ka na! Ano yan? Narinig ko anak! Ikakapatay ko! Sinungaling! Mga pumatay sa kanya! Walang katotohanan yan! aking mga Baklo! Mga kapalang pinakabat! Sobra ka na! Lampa! Ayaw! Hindi ako lampa! Ayaw! Ngayon! Ano nangyari? Wala kayong baba! sa pagpapagoto malagyan ng tuldok. Kasi hawak ko ang kinabukasan. At wala ako dapat katakutan kahit masaktan man at masugatan. Alay ko Ano ba talaga nangyari? Si Don Toyeng po kasi. O ano, masakit pa ba? Aray! Inang, masakit! Ikaw kasi, hinayaan mo na lang dapat sila. Hindi ka na sana pumatol at ikipag-away ka ng tiyong. Ngunit inang, mali naman talaga yung ginawa niya at saka atin naman yung lupang kinakamkam niya. May punto ka anak. Hanggang ngayon naalala ko pa rin ang ama mo na pumana ng dahil kasi sa Don Tiyong na yan. Kala ko ba, umayos ka dito sa lupa ni Dudeyong? Oo nga. Kung tanda mo na, wala ka nang silbi dito, kaya... Ngunit doon, Teng, wala pong karapatang palisin ako dito dahil sa amin po talaga ang lupang ito. Sa ngayon, sa akin na. Sapagkat di kayo nagbabayad ng utang niyo sa akin at... Pero doon, Teng, hindi nyo pwedeng gawin sa akin to. Napakawalang habagka, walang awa. Puro na lang pagkamkam ng lupa at pagpatay sa mga mahihirap. Walang silbing matanda. Tayo na. Tapon mo yan. Huwag niyo tatabon. Bayan niyo na yan.
Sa pagtanda ko, ang pagkamatay ng iyong kapatid. Boss, sino to, boss? Mamatay ka nito. Hindi yung patawad. Di ko na ba yung pinapatrabaho mo? Patawad. Kapatawad, anong ginawa kasalanan? Ngayon walang naman. Ito pala yung susunod. Minsan pa po, isang pagkakataon na lang po. Bigay niyo sa akin ng patawad yung tayo. Relax ka lang. Hindi ka naman nahihirapan eh. Boss, okay boss. Anong gagawin niyo doon, tayo? Patawad po. Anong ginagawa niyo? Doon tayo! Doon tayo patawad! Doon tayo. Napakasakit na nangyari sa iyong ama't kapatid. Hanay nang, may araw din yung donteng na yan. Ipaghiganti ko sila, lalo-lalo si Anita. Ang ibig mo sabihin, anak, Patawad inang, pero wala po kayong nalalaman. anak, maaari mo ipaliwanag, anak. Marcos, anong pinagsasabi mo? Ano ibig mo sabihin? Inang, naalala ko po yung mga araw na yun. Nakita ko may bagong bisita si Don Teo sa kabilang bahay. Oo nga, parang nakita ko nga din. Daddy, ang ganda naman dito sa probinsya. Ngayon na lang ulit ako nakapunta dito ah. Oo naman, siyempre. Kaya nga dito ako namili ng mga lupa natin, di ba? Oo nga, ang ganda oh. Meron pa akong papakita sa inyo. Magandang tanawin din lang. Marami pa. Gusto mo, samahan ka na Jerome at Rizalde? Boss! Boss! Daddy naman, ayoko na madaming art. Nakakaista. Alam, sino yung mga yun nakakita oh. Mga kala. Ang pansin yan. Mga pare, sino yung kasama doon Teyong? Oo nga, bakit kasama niya si Don Teyong? Hindi nyo ba alam siya yung kaisa-isang anak ni Don Teo? Siya si... Teka, nakalimutan ko. Si Anita, yung pangalan ng anak niya. Anita, napakagandang pangalan. Marcos, wag mo sabing... Naku, teka, hindi yan pwede. Tandaan mo, Marcos, anak yun ni Don Teyong. Anak siya, anak. Tama, hindi mo alam kung anong pwedeng gawin sa'yo nung ama niya. Saka, malay mo kung may pagka-Don Teyong di yung ugali nun. Mga pare, kahit sino pa siya. Kahit ano ang ugali niya. Ano? Para sa akin, para siyang anghel na nagmula sa langit. May tao ba dyan? No, may tao ba dyan? Anita! May tao ba dyan? No, may tao ba dyan? Baka hayop lang yun. Tulong! 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 Help! Ibibigay ang lahat ng gusto mo. Araw-araw pasisikatin Anita, gumising! buwan-buwan Gumising ka! pabibigin ko ang Anita! para sa'yo. Para sa'yo. Susungkitin mga bituin, walang makahiling na sana'y maging aking puso mo at damdamin. Kung pwede lang, kung kaya lang, yung akin ng mundo, ang lahat ng ito iaalay ko sa'yo. Salamat! Walang anuman, Anita.
Ha, Anita? Paano mo nalaman ang pangalan ko? Meron lang nagsabi sa akin. Ganun ba? By the way, maraming salamat nga pala sa pagligtas mo sa akin. Nabasa ka patuloy nga, kaya naman sa'yo. Pagka tayo nalunod ka, sayang naman yung kagandahan at katalinuhan mo. Ha? May sinasabi ka ba? Wala yan. Alam mo, napakabait mong tao. Tatanungin ko tong malaking utang na loob sa'yo. Teka, ano nga pala ang pangalan ko? Ako pala si Marcos. Sa akin. Marcos, dapat sinaya mo maging komportable sa akin. Kung pwede, let's be friends. Anita, gusto mo bumangka? Hindi na. Total, nabasa na rin lang ako. At saka baka hinahanap na ako ng daddy. Sige, uwi na ako Wait lang. Atid na kita. Sige. Atid na kita. Sige. Pabuksan niyo ako ng pinto. Gantayong! Ano yun? Nakita ko po si Anita, kasama po niya si Marcos. Ha? Ano? Nasaan niya? Daddy, nandito na po. Daddy, ba't mo ginawa sa akin yun? Hindi kita pinapunta dito sa probinsya at pinag-aaral na pinalaki na upang makipagrelasyon sa isang hamak na magsasakalamang. Ano ba ibig niyo sabihin, Daddy? Bakit mo kasama si Marcos? Kaya nahirap sa inyo, Daddy. Hindi niyo pa alam ang dahilan ng husga na kayo ng tao. Anong nagtulak sa'yo at sinasagot mo ako ng mga ganyan? Ha? Gantayong, tama na po yan. Mali po ang pinapalakan niyo kay Anita. Anong ibig mong sabihin? Si Marcos ang lumalapit sa anak ko? Daddy! Hindi niyo po kasi alam eh. Wala pong kasalanan si Marcos. Kung tutuusin, dapat pa nga po kayo magpasalamat sa kanya. Ano mga pinagsasabi mo? Ha? Hindi niyo po kasi alam, Daddy eh. Kung di dahil sa kanya, di sana namatay na ako. Di sana nalunod na ako. Anak! Halika ka rito! Mag-usap pa kayo! Hindi pa tayo tapos! Anita! Anak! Ilang Anita! Anak! Patawad sa mga nagawa ko sa'yo. Inang, hindi ko po may paliwanag ang mga araw na yun. Anita, Marcos, nandiyan ka pala. Kanina pa ba dyan? hindi naman sa katunayan napadaan ako dito sa hardin niyo. Ganun ba? Nakakaayaw kasing pagmasdan yung mga bulaklak dito eh. Mahilig ka ba sa mga bulaklak? Oo naman, sa katunayan, malawak nga yung hardin namin dun sa syudad kaysa dito sa hardin namin sa probinsya. Ganun ba? Saglit lang ha. Marcos, saan ka pupunta? Marcos! Kulit naman. Marcos, saan ka ba nagpunta? Kala ko, iiwan mo na ako. Nainip ka na ba? Hindi naman, ang kaso, Kaso ano? wala yun. Teka, ano ba yung tinatago-tago mo dyan sa likod mo? Wala to. Pakita mo na.
Wala nga. Marcos to. naman. Anita, Kasi, wala nga. Marcos naman. Dahil kung ikaw ang yakap ko, parang yakap ko langit at I'm sorry, Marcos. Hindi na kita pipilitin kung ayaw mong ipakita. Sige, Anita, Marcos. sorry din. Ito yun oh, yung kinuha ko kanina. Yung tumakbo ko kanina. Ano ka ba, Marcos? Masaya na ako na binigyan mo ako ng bulaklak. Napakaganda nito. Saan ka ba nanguha nito? At para saan nga pala ito? Di ba sabi mo kanina, mahilig ka sa mga bulaklak. Kaya, nakuha ko kanina. Sa mga bulaklak. Oo naman, paborito ko nga nung mga to. Kaya, kinuha ko sa Maraming salamat po. Oo naman, paborito ko. Ano mga pinakapi na doon. Salamat na. Walang anuman. Sa totoo lang, Anita, Ano? may ipagtatapat ako sa iyo. Marcos? Lubos kitang iniibig, Anita. Marcos? Anita, ayos lang kung hindi mo ramdam. Ano ramdaman ko ngayon? Hindi, Marcos. Nagkakamali ka ng iniisip. Ha? Anong ibig mong sabihin? Marcos, matagal na rin kitang iniibig. Ay, matagal na rin kitang lubusang iniibig, Marcos. At nais din kita makasama habang buhay. Anita, hindi mo alam kung gaano mo ko napasaya ngayon. Maraming salamat. Pangako sa'yo, gagawin ko ang lahat para lang sa'yo. dahil kung ikaw ang yakap ko, parang yakap ko Anita, andito ako sa harap ng bahay niyo. Dumungo ako sa bintana. Halika na. Hintayin mo ko dyan. Titignan ko lang kung nandito si Daddy. Anita, Marcos, buti na lang wala si Daddy. Pwede tayo lumabas. ano, tara? Tara. sabay natin liparin ang mga bituin, sabay natin langhapin ang sariwang hangin, sabay natin abutin mga pangarap natin, sabay tayo ngayong gabi atin ang mundo. Sa panahon ng tag-ulan o tag-araw, sabay natin damhin ang init at lamig, lungkot at saya, sabay na nadarama, basta't nariyan ka, wala nang hanap pa. Sa buhay ikaw ang nais kong kasama, kumapit at ililipad ka, sabay nating liparin ang mga bituin, sabay nating langhapin ang sariwang hangin, sabay nating abutin mga pangarap natin, sabay tayo ngayong gabi atin ang mundo, atin ang mundo.
Parang gusto kong laging huminto ang panahon para lang makasama ko siya. Ngunit ang lahat ng iyon nagtapos. Noong mga iyon, nasaglit lang ang aming pagsasama. Pabili nga ako ng bar nuts. Ilan? Dalawa po. Tsaka ito po. Ilan dito? Isa po. Tsaka isang Yahoo. Ano bang Yahoo dito? Ito po. Ito? Opo. Coke yan. Ito bang bayan? Mare, pabili nga ako ng toyo. Okay pa, Mario. Salamat! Ay, Mare, rin nga kayo rito. Bakit, Mare? Eh, paano kasi ang aga-aga kung saan-saan kayo nagpupunta? Alam mo na, kailangan makasagap ng bagong balita. Ay, oo nga pala. Ay, saglit, lalabas lang para mas malinang kwentuhan natin. Oh, mga Mare. Ay, oo nga pala. Speaking of balita, alam niyo ba yung bagong issue ngayon? Hindi pa ano ba yun? Ayun nga, di ko rin alam yun ah. Hindi ko rin alam kung totoo eh. Pero ang pagkakaalam ko... Teka, si Marcos yun ah. Marcos! Marcos! Halika nga rito! Bakit po? Basta, halika rito! Alam mo na ba yung bagong issue ngayon? Ano po ba yun? Di ba kasi dami yung anak ni Don Teyong? Ano nga bang pangalan nun? Anyata eh. Anita! Ay, oo nga pala. Anita nga. Teka, bakit mo nga pala naitanong sa kanya yun? Eh, tungkol kay Anita yung bagong issue eh. Sigurado ko, alam mo yun, Marcos. Opo, sa katunayan, papunta po ako sa kanila o pandalawin siya. Teka, ano nga ba yun? Eh, kayo lang na nagkakaintindihan eh. Kaya nga eh. May sakit si Anita dahil nga sa pagpapahirap ng kanyang ama. Oh, pasensya ka na, Marcos ah. Ayos lang po yun. Sige po, mauna na po ako. Oh, sige, ingat ka! Anita! 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 Wala dito si Anita! Alam ko, andyan siya! Anita! Sinasabing wala si Anita dito, hindi ka ba titigil ha? Ano ba? Andyan siya! Bitawan niyo nga ako! Anita! Wala si Anita dyan! Anita! Anita! Wala dito si Anita! Anita! Wala dito si Anita! Ha? Manakot! Hindi pinapasok yan dito. Kata kasi boss! Doon kayong, alam ko, andyan si Anita! Wala si Andyan Anita. siya! Wala si Anita! Anita! Alam ko, andyan siya! Wala! Anita! Lumayas na dito! Alam ko! Wala dito si Anita. Kayo! Kalad ka rin yan! Bilis! Hindi ka na dito! Anita! Teka lang, bitawan niyo ako! Gusto ko lang makita si Anita! Marcos anak, nandito lang ako. Amin sa lahat po inang, alam niyo po ba na inakala kong wala ng katapusan ang ligayang aking nadarama kapag kasama ko si Anita. Ngunit inang, nagkamali ako. Nagkamali ako! Tahan na anak. Tahan na anak, tahan na. Napakasakit inang, napakasakit. Lalo na nung dumating ang mga araw na yon. Napakasama talaga yung Don Teo na yan. Hindi ko siya mapapatawad. Lalo na noong nalaman kong alas 12 na po ba? Hindi pa anak. Eh bakit po tumuslong yung kampana ng simbahan? Hala na kung may nalagutan ng hininga. Oo nga, at pakinggan niyo. Babae ang nalagutan ng hininga. Eh, sino naman kaya yun? Mga kasama! Marcos! Anita! Si Anita pumanaw na! Ano?
Pwede, boss. Makakaras ka na. Sandali lang, Marcos. Di ka pwedeng umakit dyan. Tawan mo ko! Kanita! Ilang ulit Kanita, tumising ka! itinatago sa akin. Bakit inaaya niyo makapasok ang lalaki ito? Pipigilan namin, boss, pero ayaw pa magpapigil eh, kaya nakakit dito. Gusto niya daw makita si Anita, pero huli na. Wala kang iya, Tonteyong! Pingatay mo siya nito! Bitawan mo ako! Yo, palabasin ng lalaki ito! Sige, boss! Anita! Kailangan kumahan! Anita! Bitawan niyo ako! Sige na. Bitawan niyo ako! Pagpapayaran mo to, Tonteyong! Inang, napakasakit. Minahon ka anak, hindi natutulog ang bathal sa mga maliliit. Magtiis tayo. Maraming salamat po, Inang. Sige anak, may gagawin lang ako sa loob. Inang, papunta niya rin po ako sa bukid. Ingat ka. Nalalapit na, Don Teyong. Pakatalinaga magsalita anak. Pero teka, bakit na may inuwi ang kalabas sa bakuran mo? Di ba yun yung paborito mo? Dahil kailangan ko pong putuli ang kalupitang ito. Walang mag-aalitin kung walang magpapaalitin. Bakit nga pala bumili ng pulinas, gora, sweater at latigo anak ko? Inihanda ko po ang mga yon sa pagiging Panginoon natin. Paris ni Don Teyong. Anong ibig mo sabihin anak? Huwag po kayong mabahala, Inang. Nalalaglag pong dahon sa kanyang kapanahunan. Kung tayo po yung makaalis dito, hindi po tayo maging malaya na. Sige po, Inang. May nakalimutan pa ako sa bukid. Inang, andito na po ako. Andiyan ka na pala Marcos, magayak ka na at pinapalis na tayo ni Don Teng dito. Dapat bukas na bukas wala tayo dito. Ah, ganun po ba? Sige po, tutulog lang po ako. Sige anak. Naku, mabot na. Uy, Mare! Mare! Oh, Mare, hapon nandito ka pa. Oo, may babalita ako sa'yo. Ano ba yun? Alam mo ba, patay na si Don Teyong. Ano? Paano nangyari yun? Ewan, basta. Andiyan ba si Marcos? Ay, oo, natutulog lang. O sige, pakisabi na lang sa kanya pag nagising siya. Yung balita ha. O, sige, alis na ako. Sige, ingat.
palad na hayop na walang Panginoon.